Ang Diyos ay banal na Trinidad, ang pagka-Diyos ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, isang Diyos sa tatlong natatanging persona, kapwa-manilika, walang hanggan at pantay sa banal na kalikasan. Deuteronomio bilang 6 talata 4 at Mateo bilang 28 talata 11. Ang Diyos na Elohim bilang manlilikha. Sa pasimula bago pa manlilikha ang lahat ng mga bagay, ang Diyos na tinatawag na Elohim sa Hebreo ay lumikha ng langit at lupa. Ang salitang Elohim ay pangmaramihan, mga Diyos sa karaniwang kahulugan, karaniwang ginagamit sa Biblia para sa kataas-taasang Diyos. Ngunit paminsan-minsan ginagamit din para sa mga hukom, Diyos-Diyosan at mga anghel. Sa konteksto ng Genesis bilang 1 talata 1, ang Elohim ay tumutukoy sa kataas-taasang Diyos bilang manlilikha ng lahat ng bagay. Ayon sa awit bilang 33 talata 6, nilikha ng Diyos ang langit at lupa sa pamamagitan ng kanyang salita at hininga, na sumasagisag sa Anak at sa Espiritu Santo. Naunawaan natin na ang Panginoong Hesus ay lubos na kasama sa paglikha gaya ng nakasaad sa 1 bilang 1 talata 1 hanggang 3, kung saan si Jesus ay tinutukoy bilang salita ng Diyos at lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. Walang nilikha na hiwalay sa kanya. Ito ay pinagtitibay din sa Kolosas bilang 1 talata 16. Ang Espiritu Santo na inilalarawan bilang hininga ng Diyos ang nagbigay buhay nang ang lupa ay walang anyo at walang laman. Genesis bilang 1 talata 2. Siya rin ang nagbigay buhay sa tao. Job bilang 33 talata 4 at Genesis bilang 2 talata 7. Ang Diyos na Elohim bilang walang hanggan. Ang salitang Hebreo na Elohim ay nakasulat din sa Deuteronomy bilang 6 talata 4. Dinggin mo, Israel, ang Panginoon mong Diyos, Elohim, ay iisang Panginoon. Ang salitang Panginoon ay isinalin mula sa tetragrammaton na YHWH, ang personal na pangalan ng Diyos na ipinahayag sa Israel. Maaring bigkasin bilang Jehovah o Yahweh, ang walang hanggang Diyos na walang simula o wakas. Ang walang hanggang kalikasan ng Diyos ay makikita sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Awit 70 talata 2 at Mika bilang 5 talata 2, 1 bilang 1 talata 1, Hebreo bilang 9 talata 14. Ang pangmaramihang pangalan na Elohim na may kasamang personal na pangalan na YHWH ay tumutukoy sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Mateo bilang 28 talata 11, Mateo bilang 3 talata 16 hanggang 17, Isaias bilang 48 talata 16, ay isang Panginoon. Ang biblikal na pagkakaisa ng tatlong natatanging persona. Ang salitang isa sa Deuteronomio bilang 6 talata 4 ay isinalin mula sa Hebreo na ekad, na nangangahulugang pagkakaisa sa kabila ng pagiging natatanging mga persona, gaya ng mag-asawa na nagiging isa. Genesis bilang 2 talata 24. Ang biblikal na paghahalin tulad ng pagkakaisa sa pagkakaiba-iba ng mga Kristiyano sa Diyos. Sa Bagong Tipan 1 bilang 17 talata 11 at 21, ang pagkakaisa ng Ama at ng Anak bilang Diyos ay inihahalin tulad sa pagkakaisa ng mga mananampalataya na siyang katawan at kasintahan ni Kristo. Tayo ay nagiging isa sa Diyos sa ibang anyo ng pagkatao, bilang mga apo na anak, hindi likas na anak. Ang biblikal na pagpapatibay sa pagka-Diyos ng Trinidad. Ang Ama ay Diyos, 1 bilang 8 talata 41 at 42, siya ang unang persona ng banal na Trinidad, siya ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, Epeso bilang 1 talata 3, na nagsugo ng kanyang bugtong na anak upang ipagkasundo ang sangkatauhan sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Galatia bilang 4 talata 4 hanggang 5, Roma bilang 5 talata 10 hanggang 11. Siya rin ang Ama ng lahat ng mananampalataya kay Hesukristo, unang 1 bilang 3 talata 1 at Galatia bilang 3 talata 26, na nagbigay sa atin ng bagong kapanganakan ayon sa kanyang masaganang awa at biyaya, sa pamamagitan ng paghuhugas at pagbabago ng Espiritu Santo,
Unang 1 Pedro bilang 1 talata 3 at Efeso bilang 2 talata 4-5, Tito bilang 3 talata 5. Ang Diyos Ama ay banal, mapagmahal at matuwid sa kanyang mga paghatol. 1 bilang 17 talata 11, 23 at 25. Ang anak ay tinatawag na Diyos, Isaias bilang 9 talata 6 at Hebreo bilang 1 talata 5 at 8. Pinahayag ni Jesus sa 1 bilang 8 talata 58 na siya ang ako nga. Ang pangalan ng Diyos na ipinahayag kay Moises sa nagdiliyab na palumpong sa bundok Horeb. Exodo bilang 3 talata 14. Siya ang ikalawang persona ng banal na Trinidad. Si Jesus ang bugtong na anak ng Diyos, taglay ang wangis ng banal na kalikasan ng Ama. 1 bilang 1 talata 1-2, 14 at 18. Siya ay nagkatawang tao sa pamamagitan ng himalang kapanganakan mula sa isang birhen. Galasya bilang 4 talata 4 at Lukas bilang 1 talata 26-35. Siya ang ipinangakong tagapagligtas, si Kristo na Panginoon. Mateo bilang 1 talata 20-23, Lukas bilang 2 talata 10-11. Tinubos niya tayo sa ikalawang kamatayan. Pinatawad ang ating mga kasalanan at pinagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Roma bilang 5 talata 8-11. Nang ikatlong araw siya ay muling nabuhay mula sa mga patay. Unang Korinto bilang 15 talata 4. Si Jesus ang tanging pangalan at daan na ibinigay sa ilalim ng langit sa sangkatauhan upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gawa bilang 4 talata 12 at 1 bilang 14 talata 6. Siya ang nag-iisang tagapamagitan sa Diyos at tao. Unang Timoteo bilang 2 talata 5, Hebreo bilang 10 talata 20-22, Hebreo bilang 7 talata 25, 1 bilang 14 talata 6 at 14. Ang Espiritu ay kinikilala bilang Diyos. Gawa bilang 5 talata 3-4. Ang Diyos ay Espiritu, 1 bilang 4 talata 24, at ang Panginoon ay siyang Espiritu. 2 Korinto bilang 3 talata 17. Siya ang ikatlong persona ng banal na Trinidad. Ang Espiritu Santo ay isa pang tagapag-aliw, katulad ng kalikasan ng anak ng Diyos. 1 bilang 14 talata 16 at 26, na nagmumula sa Ama at isinugo sa pangalan ng anak. 1 bilang 15 talata 26. Siya ay hindi lamang kapangyarihan ng Diyos, siya ay isang persona, ang Espiritu ng Diyos at Espiritu ni Kristo. Roma bilang 8 talata 9. Ang Espiritu Santo ang muling nagbibigay buhay sa makasalanang mananampalataya. 1 bilang 3 talata 3-8, Tito bilang 3 talata 5 at unang Pedro bilang 1 talata 23, upang maging mga anak ng Diyos. 1 bilang 1 talata 12-13, Galasya bilang 3 talata 26, at binabautismuhan sila sa isang katawan ni Kristo. Unang Korinto bilang 12 talata 13. Siya ay nagtatatak at nananahan sa mga mananampalataya ni Hesus Kristo. Efeso bilang 4 talata 30 at Efeso bilang 1 talata 13-14, at nagtuturo sa kanila ng mga bagay ng Diyos. 1 bilang 14 talata 16-17, 26. Unang Korinto bilang 2 talata 10-13. Siya ang gumagabay sa atin sa lahat ng katotohanan at nagbibigay ng kaluwalhatian sa anak. 1 bilang 16 talata 13-14. Ang Espiritu Santo ay nagbubunga sa atin. Galasya bilang 5 talata 22-23, at nagbibigay ng mga espiritual na kaloob ayon sa kanyang kalooban. Unang Korinto bilang 12 talata 4, 11-12, upang ihanda at palakasin ang katawan ni Kristo hanggang sa tayo dumating sa pagkakaisa ng pananampalataya at ng kaalaman sa anak ng Diyos. Efeso bilang 4 talata 11-13. Ang tunay na pagsamba at panalangin. Tayo ay nananalangin sa Diyos, sa Ama,
sa pangalan at sa pamamagitan ng anak, sa tulong ng Espiritu Santo, Mateo bilang 6 talata 9, 1 bilang 14 talata 14, Epeso bilang 6 talata 18, unang Korinto bilang 14 talata 15, at Roma bilang 8 talata 26. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. 1 bilang 4 talata 24, 1 bilang 14 talata 6 hanggang 7, at unang 1 bilang 5 talata 20, na nakakapat na ayon sa salita ng Diyos o sa tipan ng Diyos. Ang ating pagsamba ay para lamang sa Diyos at hindi sa mga idolo, gaya ng anghel o tao. Ayon sa pahayag bilang 22 talata 8 hanggang 9, gawa bilang 10 talata 25 hanggang 26. Hindi rin tayo lumilika o gumagamit ng mga relikiya, imahe o mga bagay na inukit upang luhuran at sambahin. Exodo bilang 20 talata 3 hanggang 5, gawa bilang 17 talata 29 hanggang 30.